Bah, umiinit po yung Congressman Dan Fernandez ng Laguna at Attorney Topacio. Alam mo ito, nag-umpisa doon sa mga hearing pa na pinagbawalan ng Kongreso at ng komite yung ginagawa ni Topacio. Pero dahil sa hindi pala napalampas ni Topacio yan, nag-file na ngayon ng reklamo sa Ethics Committee, Ethics Complaint. Parang gusto nilang madisiplina si Congressman Fernandez na siyang chairman ng Committee on Public Order and Safety, co-chairman ng Quadcom. Okay? Karapatan ni Topacio para po sa aking pananaw na mag-file ng ganitong klaseng reklamo. Pero ako'y naniniwala sa aking opinyon, mababaliwala ito. Kasi mas kakampihan at nakikita ng Kongreso, tama naman yung ginawa ni Fernandez na pagbawalan ng komite. Ang abogado na sa mga public hearing, ang trabaho lang ng abogado ay mag-assist sa kliyente. Pero yung turuan ng kliyente harap-harapan or hindi matanong ng mga congressman ang mga dapat matanong dahil sa pakialam ng abogado, hindi talaga papayagan yan. Kaya ito, inuulit ko, karapatan ni Topacio pero magiging garbage na petition ito o reklamo ito. Isa pang isyo, hindi lang isyo ng hindi makukumbinsi. Ngayon pa lang, sasabihin ko na, hindi makukumbinsi na ni Topacio ang mga congressman na member ng Ethics Committee laban kay Fernandez. Kasi trabaho ng Kongreso ang investigasyon. At hindi talaga allowed sa kanilang rule na ang mga abogado ay makialam. Dapat ang abogado ay mag-a-assist lang pero limitado. Hindi ka pwedeng magsalita sa committee kung hindi ka nire-recognize. Hindi mo pwedeng turuan ng harap-harapan yung kliyente na huwag sumagot sa mga lehitimong tanong in need of legislation. Kaya sa tingin ko, garbage yan. Complaint na yan ni Topacio. Kaya lang iniinit ito dahil nagsasagutan sila. Okay? Ayaw tigilan ni Topacio itong Kongreso. Dahil laging talo ito si Topacio sa Kongreso. Naalala nyo, yung si Topacio, abogado rin yan. Ni Congressman Tevez, wala rin nangyari sa kanyang mga sinasabi doon. Pati yung kanyang petisyon, pinatitigil yung hearing dahil wala daw restriction, garbage din ang nangyari. Kasi hindi naman totoo yung walang restriction ng Kongreso. Ito naman, sa Quadcom, kliyente ni Topacio ay yung mga GOO o Sandra Ong o kung sino man kanyang kliyente dyan sa mga inimbestigahan sa Pogo. Paano susuportahan ng Kongreso ang kanyang petisyon na madisiplina si Fernandez? Ay trabaho ng Kongreso ang magtanong. At ang sunod na issue, kaya naniniwala akong garbage ito, magiging basura lang yung reklamong ito. Hindi ko pinagtatanggol si Fernandez. Ang sinasabi ko rito, yung aking kaalaman. At mayroong jurisdiction ang Kamara sa ganitong mga usapin. Unang-una pa, na dahil nandito, wala ng oras. Patapos na ang 19th Congress. Hindi naman pwede yung ethics complaint na yan, pwede mong ituloy yan sa 19th Congress, sa 20th Congress, kasi next Congress hindi na congressman si Fernandez. Kaya garbage na yan. Si Fernandez ay kandidatong gobernador ng Laguna. So, iilang araw na lang sarado ng Kongreso. So, masyadong late. Ako, pure, pasintabi na, attorney, Topacio, puro publicity lang itong gimmick mong ito, itong galaw mong ito. Kasi nga ito yung mga butas na pwedeng mangyari. Hindi mo makukumbinsi ang congressman para disiplinahin si Fernandez. Pangalawa, wala ng oras. Patapos na ang 19th Congress. Hindi mo pwedeng bawian si Fernandez kasi yan ay hindi na congressman sa next Congress kasi nga siya ay tumatakbong gobernador na ng Laguna. O ay para sampay yung ethics complaint. So, pure publicity lang sa aking personal na opinion. Inuulit ko, may karapatan si Topacio, pero yung karapatang yan may limitasyon at ako naniniwala hindi niya makukumbinsi ang mga congressman na disiplinahin ang kapwa congressman. Ayun kasi ang gustong palabasin eh. Sa Ethics Committee, gano'n lang naman eh. Disiplina. Or reminders. Yung pagpapatalsik, malabo yung basihan. Okay? Samantala, isang magandang balita ito, yung fake birth certificate ay ano na po, ipapatigil na. Dapat lang naman. Meron na hong proposed bill si Senador Gatchalian na tahasang hihigpitan ang pag-i-issue ng birth certificate, especially sa mga kaduda-duda na mga dayuhan, kaduda-duda na Pilipino. Ito'y ginawa ni
Gatchalian matapos nga yung lumabas na may mga fake Filipino-Chinese. Filipino o Chinese na naging Pilipino dyan sa illegal drugs at pogo operation. So may magagamit na mas magandang batas ang Philippine Statistics Authority at ang local executive sa pagpaparehistro ng mga birth certificate sa kanilang mga city, municipality at mga probinsya kapag nagawa po itong batas. Maganda ito. Ito yung solusyon in aid of legislation. After mga investigasyon, nakita may problema sa birth certificate issue, ayan, gagawa ng batas ang Senado para susugan at higpitan ang mga pagkuha ng birth certificate, lalo na kung mga dayuhan talaga ito na nagkukunwaring Pilipino. Yan ang magandang balita. Development po yan. Okay? Ito pa yung isang issue. Talaga lang, marami talagang balita eh. Nagsalita na po. Meron ng statement. Actually, hindi yata interview eh. Parang nakita ko yung statement lang eh. Si acting chairman ng Committee on Appropriation, Stella Kimbo ng Marikina. Isa pong ekonomista yung congresswoman na yan. Wala daw pong blanco o blank item sa General Appropriation Act na pinirmahan ng Pangulo. Ayan. Hindi daw totoo na merong blanco doon sa General Appropriation Act. Kung merong blanco doon sa draft report o BICAM report, hindi naman yun batas at hindi naman yun napirmahan ng Pangulo. Ang pinirmahan ng Pangulo, GAA. Kaya ang sinasabi ni Congressman Kimbo, Vice Chairman, tapos dahil tinanggal na nga yung chairman, siya na po yung acting chairman ngayon, wala daw pong blank item. Malinis, legal ang 2025 national budget. Ilang araw o linggo na hinahanap yan dahil ayaw magsalita pero nagsalita na po. Wala daw kong problema ron. So hindi lang mga senador, ngayon pati congressman, pati dating senador, ang nagsabi na legal ito, alang problema. Kasunod na rin ang sinabi ng Pangulo na nagsisinungaling ang dating Pangulo at mga nagsasabi na merong blankong pinirmahan ng Pangulo. Isa ko kasing insulto yan eh. Isang malaking pang-iinsulto sa Pangulo, Chief Executive, na sasabihin nyo, pimirma ang Pangulo sa blanco. Bawal na bawal yun. Malaking pananagutan yun. Betrayal of public trust yun. Kung ginawa, kaso kaya nga hindi naman totoo dahil ni-review mabuti. After reviewin ng Kongreso at Senado yung final report, final proposed bill, tapos nung makarating sa Malacanang, 1 week bago pinirmahan ng June 30 ng 2024, ni-review ng mga economic manager kasama ang executive secretary at ang Pangulo mismo. Kahit Sunday, kahit Sabado, ni-review nila yan dahil magpapasko noon, magbabagong taon eh. Alanganin ang oras. Kaya bago pinirmahan. Kaya sinabi kong malaking insulto dahil pinapalabas ng dating Pangulong Duterte na pinirmahan na may blank item. O di ba pang-insulto sa presidente? Parang ang tingin niya, walang alam yung presidente. Abay, nakakamali kayo. Sabi nga ni dating Secretary Professor Carlos at Calita Carlos ay matalino si BBM. Matalino at hindi yan gagawa ng illegal na hindi naayon sa batas. O tapos ngayon pinalabas nyo, pumirma ng blanco. O di ba pang-iinsulto yun? Parang pinapalabas nyo, walang alam ng presidente, nagkakamali kayo. May talino, may paninindigan ang ating Pangulo. At hindi yan pipirma sa blankong papel. Please comment, react, please like and share ng video ito para makarating sa maraming mga Pilipino. Suportahan natin ang administrasyon. Sinisiraan lang ito ng mga makasarili.